Mga kaibigan, hinamon po ni Senator Marcoleta itong si Ombudsman Buying Remulla aka Bonjing nabigyan ng investigahan o bigyan ng pansin itong 18 ex-marines na kung sakali papuntahin, imbitahin dyan sa Senado para magkaroon ng hearing. Kaso itong si Ombudsman, si Bonjing, natatakot, naduduwag. Alam mo Bonjing, kung wala kang tinatakot, bigyan mo na sa pina, ipag-hearing mo. Ipahiring mo sa Senado, yan, kung wala ka talagang kinakatakutan. Pero itong si Bonjing, mga kaibigan, sunog dito kay Senator Marcoleta. Papakinggan natin yan mamaya. Pero bago ang lahat, mga kaibigan, this is Page Gen Z. Huwag niyo pong kalimutan mag-iwan ng like sa ating video, maging subscribe para po kayo ay maging updated sa mga may init na balita sa ating bansa. Katulad po ng balitang ito, mga kaibigan. Kinompronta, mga kaibigan, at hinamon na naman ulit ni Senator Marcoleta itong si Pinky matapos ang kanyang lantaran na pagsisira sa imahe ni Senator Marcoleta. Ayan mga kaibigan, itong si Senator Marcoleta handa na pong kasuhan ng ethics complaint itong si Pinky. Kaya Pinky, kung ako sa'yo, tigil-tigilan mo na yung pagsisira mo. Kapag naman ikaw yung kinocall out, tayo mong i-call out, nagagalit ka. Pag naman alam mo Pinky, kung ayaw mong ma-call out ka ng mga kapwa mo senador, maging professional ka. Huwag kang manira ng kapwa mo senador. Huwag mong gagamitin yung mga social media mo, official na social media mo, para manira ng kapwa senador kasi natatalo ka sa debate. O yung mga kaibigan, wala nang mahabang intro, rekta, panoorin natin ang video na ito. Ayan mga kaibigan, watch this. Ayan. Sen, napansin namin yung inyong privilege speech sa Senado. Actually, diniscuss na natin dito sa programa yung tungkol sa ginawang video tungkol sa inyo na pinagputol-putol at pinagdikit-dikit para palabasin ang isang mensahe na hindi naman ito ang mensaheng gusto nyong ipahayag. Anong nagbunsod sa inyo at naipaliwanag nyo na rito sa programa, lumipas ang ilang mga araw, nagsalita pa kayo sa Senado at diniscuss nyo ang same subject? Mabuti, naitanong mo yan, Nelson. Una kasing ginawa ko riyan dahil tinitingnan ko rin naman na magkakasama kami ron sa Senado. Kinikilala ko naman yung institusyon na kinakailangan maging sibil kami sa isa't isa. Opo. Nung makita ko na talaga namang in-splice, pinagkukuha sa iba't ibang bahagi ng aking mga pahayag, pinagdikit-dikit, pinag-connect-connect, sumulat ako sa kanya Personal kayo sumulat kay Senator sulat. Ping. Sabi ko, tama naman. Sabi ko, ano ba ang naging batayan ninyo? Bakit ninyo ginawa ito? Kasi hindi naman mabuti ka ako na lalong-lalo na in-splice ninyo. Wala naman akong makitang kadahilanan kundi yung ang epekto nito ay masiraan ako. Tsak yun. Ganun ang motibo nun, Sen. Oho. Sabi ko, wala akong ibang makitang dahilan kung hindi yung balak na siraan ako. Siraan, opo. Oho. Nung sumagot siya, ayaw niyang aminin na na-splice. Hindi daw siya marunong mag-splice. Hindi siya marunong mag-splice, ganito. So makatweet, parang sabi niya, hindi namin splice. Yan ay mga excerpt, sabi niya, na pinili namin doon sa tuloy-tuloy na pahayag mo sa kinuha namin kanya doon sa CA recording ng CA proceedings. Sabi ko, talagang sinadya nila talaga. Opo. At hindi lang kasi minsan niyang pinalabas yun at siya ay naging panauhin sa iba't ibang mga interview na pinipilit niya na gano'n ang naging paninindigan ko. Sabi ko, pagka ganito, meron na siya talaga kakong direksyon na ganito yung gawin niya. Dapat naman protectionan ko naman ang sarili ko dahil ikinakalat na parang ganun nga yung sinabi ko. Pag hindi naman ako magpapaliwanag, baka yun naman ang isipin ng tao. Baka akalain ng tao, tama pala, yung paratang laban sa inyo. Kaya nga, medyo mahaba nga yung privilege speech dyan, Nelson, dahil siyempre, unang-una, ikukumpara mo yung video clip. Yes. Opo. Pagkatapos, ipipresenta mo yung mga pinagtabas-tabas, pinagdikit-dikit, pinagtapal-tapal na mga salita para makabuo lamang sa ng isang salita na magbabago yung kahulugan. Ngayon, yun ay ginawa ko, una, para depensahan ko at paliwanag ko kung ano talagang nangyari.
katungkulan ko siguro na ipaalam sa ating mga kababayan na hindi ganun ang naging paninindigan ko. Ayun, Yun ang una. Ang pangalawa, para mabigyan siya ng panahon para gusto niyang humarap sa floor debates. Nandun naman siya. Ayun, sa plenaryo. Hindi ko yun sinabi sa media. Kagaya minsan dinidiscuss natin dito. Gusto ko nandun siya para sa ganun, tumayo siya at pangatwiranan niya. Tanungin niya At kayo, lalo no? ngayong makikinabang ang mga kababayan natin kung alin talaga at sino talaga nagsasabi ng totoo. Ang problema, hindi naman siya, nandun siya eh. Ipinasa daw po niyang manahimik na lamang. Parang gano'n. Kasi nga, hindi siya lumabas. Habang nag-discuss kayo nito, wala siya dun sa... Di, nandun siya. Nasa plenary siya, di ba? Nung time na yon. Noong una, nandun. Pagkatapos, pumunta yata siya doon. Meron kaming Senate lounge. Lounge, opo. Nandun siya. Kasi sinasabi ng mga staff ko, nandun po siya. At kahit naman nandun ka, kasi ang daming television doon, ang daming nandun, ang daming... Makikita niya, kahit siyang kahumarap doon, malalaman ko kung sino nagsasalita. Opo. So alam niya. At maging sa opisina niya, may speaker po doon, di ba? Oo, tapos lumilitaw pa, nung i-text ako ng mga staff ko, yung mga staff niya na nandun sa gallery, umakyat lahat, pumunta sa opisina niya. Nawala lahat doon sa gallery. Okay. Opo. So, yun ang nangyari. Ang parang narinig ko, sabi, it was tempting. Meron siyang reaction na after na itong privilege speech ninyo, hindi nga siya nakipag-usap, pero may pinost siya dyan na statement. Ito, tingnan natin. Ayan, Sige. Ayun. Yesterday, I was tempted but chose not to respond. I would have used a language that my colleagues may better understand. Tagalog mo muna, para English yan eh. Mahirap yan eh. Tagalog mo. Kahapon, medyo, ang Tagalog ng tempted, medyo Natukso ka. natukso ako. Parang natutukso na ako eh. Pero pinili ko pa rin na hindi na sumagot. Ayun. Ginamit ko na lamang ang mga salita para I would have used. Ayan. Iba yun. Hindi, I would have. Kung galing ibig sabihin, Tagalog mo mabuti. Ikaw naman eh. Baka mamaya ikaw ang makusahang iniiba mo yung kanyang pahayag. Kailangan yung malinaw. Ayan, Ano ba ibig sabihin, Sir Nelson? Baka kayo din mo. I would have. Kanya, Gagamitin ko sana ang lengguwahe Yan. na mas maintindihan ng ating kasama. Ng aking kasama. Ito yun Sa kanyang, in my better understand. Yan. Ang sabi niya, Chow Chong Boke Yobing. Ba? Chow Chong Boke Yobing. So pro-Chinese talaga ba ngayon si Senator Ping? Hindi, yun daw ang pinapatungkulan niya. Akala ko yung pro-Chinese. kulig niya na mas nakakaintindi raw ng Chinese. Parang gano'n eh. Ayun. Parang patamay din yan eh. Ayun. It means you cannot explain eyes to a summer insect. Ang ibig sabihin nito, hindi mo maaaring ipaliwanag ang yelo sa isang insekto na nabubuhay sa tag-araw. Word for word. Pero ano ang malalim na kahulugan nun? Ay, ibig sabihin- You cannot explain eyes to a summer insect. Ibig sabihin yan, kung ang isang tao hindi naman naka-experience sa isang bagay, mahirap mong ipaliwanag ang isang bagay na hindi naman niya naranasan o naalala man. Ayun. Parang ang ang ibig daw sabihin niyan, it makes no sense para mag-explain sa taong hindi niya maintindihan yung sasabihin mo. Parang sarado ang isip. Ganon, ibig sabihin. Well, o baka naman si Senator Ping ang sarado ang kaisipan na ayaw na niyang tanggapin. Hindi kasi, Jen, total, ngayon na yung sikat Iran, naghanap ako ng Persian proverbs naman na maaaring itapat dito sa Chow Chong Boke Yubing. Kasi ito, hindi mo ma-explain dahil yung summer insect daw, di ba? So tatapatan mo ito ng wikang Ito mas bagay. Wikang ano yan? Persian. Yung salita sa Iran. Matindi, Dating Persia yan di ba? Oo nga, nanggaling ka ba dyan? Oo, dyan ako tumira nung isang araw habang binobomba. Ano sinabi? Ang sabi sa isang Persian proverb, Ayan, Rache, Haujat, Be, Bayan.
Tama ba yung diction mo? Tama ba yung... Dapat yung matapang. Baka tayo Ayan, bum- Rache, Hafjat, Bebayan. Baka tayo bombay ng ilan sa ginagawa. Hindi, ibig lang sabihin niya, Ano ba ibig sabihin sa English niya? English muna. what is obvious needs no explanation. Sa Tagalog. Kapag ka masyadong halata, hindi na Halata. kailangan talaga ipaliwanag. Ah, So, ang ibig sabihin nito, Jen, halata, huli siya eh. Huling-huli siya, so hindi na siya kailangan magpaliwanag. Wala siyang may paliwanag, na-booking eh. so ibig sabihin para sa iyo, mukhang nahuli siya sa Nahuli. kanya. O kaya lumusot siya dun sa insekto ng China. Doon sa pumunta sa... Kasi hindi naman sagot yun eh, di ba? Sagot ba yun dun sa issue na hindi, lumihis ka eh. Umiwas ka eh. Bakit ka umiwas? Kasi obvious. What is obvious needs no explanation. Ayun. So para sa iyo, obvious na obvious. nahuli siya. Nahalata. Halata eh. Di ba? Pagka nabuking ka, hindi ka makasagot, di ba? Manahimik ka na lamang kasi no talk, no mistake eh. Yun nga. Less talk, less mistakes. Totoo yun. Ayun, ang matindi pala doon. Pero teka lang, ngayon po, Sen, ano na ang Latest. nangyari? Ano na ang... Nag-file ba kayo na? Natuloy ba yung ethics complaint tungkol dito? Yung Yung tungkol kay... Di ba nung nakaraan, sabi niyo, parang plano niyo ata Sasampan yun sa ethics committee. No, ipapile din yun kasi kaya naman tumagal ng konti kasi inuna namin yung tuntunin sa Ethics Committee. kaya pala nagpatawag si Senador JB noong isang araw. Kasi ipapublish pa yun. Opo. Hindi kasi pwedeng gamitin yun nang walang publication. Oho. So, meron pang revisions na ginawa kaya nagtagal ng konti. Oho. So, kailangan mauna muna yung regulasyon kasi kahit ano pang i-file mo nun, wala pang regulasyon, hindi rin naman mag-uumpisa. Di ba? Ayun. So, ano palagay mo ngayon, Nelson? Okay na tayo? Dapat, yun nga. Pero para sa akin sana, mas maganda yung sumagot na lang siya ng diretso. Dahil yun ang pagkakataon niya para linawin kung kaya niyang pangatwiranan. Oho. Pero ganun nga yung nakita natin. Pwede naman kasing kumuha siya ng isang subject matter na kikilalanin ng isang kulisap na tag-araw. Halimbawa, kumuha siya ng sunflower. Nilagay niya yung kulisap. Sigurado magkakaintindihan sila ng kulisap. Bagay, kasi pares. Oo nga naman. Oo, pero wag na naiwanan na natin yan. Napakababaw na. Ayun na nga. Parang, Ayokong pag-usapan natin yung mga mabababaw na ganyan. Ang mga, alam mo mga kababayan natin, matatalino kagaya ng palagi ko sinasabi sa inyo. Sa palagay ko, pinagtatawanan lang yan. So ayaw nating bigyan pa ng kahit anong kulay pa yung klase ng pangangatwiran na yan. tama. Kasi nga naman, kumbaga huli na no? Wala ka nang kasi habang nagpapaliwanag ka doon, lalo ka lang nakukumunoy eh. Totoo. Habang nagpapaliwanag ka dyan, malulubog ka ng malulubog. Siguro yan ang pakiramdam ni Senator Ping Kasi ngayon. ang gusto ko yung dapat sana kung kaya niyang mga twiran. Kasi doon sa isang party nung privilege speech na yon, meron silang honor code sa Philippine Military Academy. Opo, nabanggit yung nga pala yan. At maiksi lang naman yun dalawang paragraphs lang na maiksi. Dapat ay masagot niyo po yun. Na talagang nakatatak sa kanila yung honor code. Yes. Na hindi nila babaguhin yun. Kahit bilang isang at yun pioneer. itatransmit nila sa mga susunod na saling lahi. Oho. Hindi sila pwedeng lumabas doon at hindi pwedeng hindi nila ipaglaban yung honor code na yun. Oho. At tsaka siya pumunta rin sa naging speaker pa rin siya roon eh. Opo. Kinuha ko yung salita niya na sinasabi niya yung Sa PMA, gano'n nga pala, alumni, opo. meron siyang salita roon eh. Na kanya yung katotohanan, yung ganito. Yes. Yung katapangan halimbawa ay nasusukat lamang sa sa panahon ng paglalabanan. Pero yung integridad, sabi niya, mas matetest mo, sabi niya, sa mga taong kanyang merong kapangyarihan. Lalo na kung walang nakatingin. So yun ang panghuli. Sabi ko, kung yan po ay talagang pinangangatawanan nila. Lalo natin kung dapat isipin na tayong narito ngayon na merong otoridad, meron tayong kapangyarihan, dapat tayong magpakaingat. Lahat ng gagawin natin. Merong lalong mas mataas na measure o sukatan
pagsasabi ng may katapatan. Yeah. Huwag kang kakalas doon, di ba? Bilang senador, bilang honorableng tao, bilang pinagpipitaganan ng mamamayan. Sen, tama po kayo. Sinabi ko, kung ang Philippine Military Academy, isang institusyon para sa mga kasundaluhan natin, na kailangan nila ng dignidad talaga. Opo. Yun pala ang pundasyon ng kanilang pagpunta sa ganong klaseng institusyon. Nire-require pala yung katapatan, yung karangalan. Totoo naman po. Eh, sabi ko, di ba mas lalo ka ako, Mr. President? Tayong lahat na nandito ngayon. Di ba natin kako pwedeng itanong sa sarili natin kung karapat dapat tayo doon sa honor na ibinigay sa atin? Oo. Yung mga kadete pa lang yun eh. Yes po. Eh tayo ngayon na binigyan ng ganitong karangalan Oo. na ipaglilingkod natin sa mga kababayan. Na ang Di ba mas lalong Tama po. mataas na Mas mataas yun. sukatan ng ano? Kasi ang mandato niya, boto ng taong bayan, Kaya Sen, nga, hindi ba? oo. Hindi lamang basta nakapagtapos kayo ng isang... Yun ang dapat niyang sagutin. Ayun. O, hindi yung... Wala. Pinili na nga lang daw niyang manahimik. Dahil ayaw niya makipag-usap sa insekto. yung bang ganun ka-importanting tanong para sa kanya, gagamitin mo na lang ng kulisa? Nako po. Ayun lang ang sa akin. Kaya ayoko nang puntahan yun. Oho. Puntahan na lang natin sin itong isang importanteng balita rin na siguro ay ito ang gustong wag nang mapag-usapan dyan eh. Aha. At pilit na makalimutan sana ng mga mamamayan. Pero hindi po, dahil ito ay isa sa importanteng dapat natin laging binabalik-balikan. Aba, ano ba yan? Ang tinutukoy ko ay ito pong testimonya, sinumpaang salaysay ng 18 mga dating sundalo. Oo. Alam niyo po ba, Sen, na ang reaksyon dito ni Ombudsman Crispin Remulla, bagamat nung isang araw, ang sabi niya ay, totoo yan. Yung testimonya nila na nag-meeting kami sa bahay ko. Yung bahagi Nung ng Secretary pa ako ng affidavit. DOJ, Yes. Ando si Trillanes, General Torre, dalawang ICC investigator. Totoo po yan eh. Pero ngayon, ang kanyang sinasabi, nako, yan ay pakana lang para mag-rebelde ang mga sundalo laban sa Pangulong Bongbong Marcos. Pagkatapos na magpatunay siya mismo na doon sa isang bahagi ng kanilang pagpapahayag, totoo pala. Totoo pala, oo. Gusto nyo, pakinggan muna natin para eksakto. Ano ba sinabi ni Ombudsman Remulla tungkol dyan? Ito po. Ano, tipping point. They're trying to create a political tipping point. What more? Alam na natin yun, di ba? They want to a branch of the service to rise up in arms. Yun naman yun eh. They're creating a tipping point. Ayan, Sen, no? Parang Ba't parang galit? Baka po, ginalit nung nagtatanong. Ambush interview ata yun. Hindi ka pwedeng magalit sa... Ano ba yung tinanong sa kanya? Hindi man natin kasi narinig. Kaya tanong yata kung anong masasabi niyo dun sa... Hindi, anong motibo nila? Yung sagot niya talagang eh. Opo. They are trying to create a political tipping point daw, Sen. Alam na natin yon, di ba? They want a branch of the service to rise up in arms. Yun lang naman yun. Tapos galit ang talagang parang gustong manuntok ni Secretary Boying. Galit, oh. Eto pa, Akala ko pa naman si John Vic lang ang nanununtok. Hindi, pati... ano pa sabi? dagdagan pa natin. Oo. Ang sabi niya, 6 daw sa 18 na dating sundalo ay napag-alaman niya na naharap sa kasong murder. Ba? Nakapagtataka, bakit hindi naman nakakulong kung may kasong murder? 6 di ba? out of 18. Oo, 6 out of 18. Oho. Ito ang sabi niya, not all of them are in active service. Mga ano na nga eh. Yung, Lahat na, retired na yata, oo. Iba, wala na. And many of them were discharged. Alam namin yun, as far as we are concerned, we know that as far as we are concerned, some of them, 6 of them have murder cases. Tingnan mo na, bakit gano'n ang naging patakaran? Meron bang batas ngayon na kinakailangan suriin mo kung sino yung karapat-dapat na tumistigo? Halimbawa,
Kinakailangan salain mo muna sila. May checklist muna eh. no? Para may betting process din, no? Parang Oo. ganun, oh. Halimbawa, may criteria eh. Opo, check. Halimbawa, Tapos 10 yun. X, oh, Oo. Kinakailangan mabuting mamamayan. Walang kaso, mga ganun Ha? ata, oh. walang batik. Yan, oh. Ha? Walang kapintasan. Ano ba yung napasulat? Oh. Walang kapintasan. Oh. Walang Ano ba yung nakasulat? Nakalimutan nyo na eh. Nakalimutan mo. Hindi dalawang dila. Mga ganun. Di ba? Hindi ba ibigay sa Pagkatapos, mahalay na pakinabang? Yan, Oo. oh. Ibig sabihin, may checklist ka, chinecheck Opo, mo. opo. Kapag ka yung checklist na yon nakumpleto, Pwede. Pwede testigo. Hindi ba ganun? Wala ba sa panuntunan Wala niya? ba sa criteria ng mga ano yan? Magsasagawa ng ano? Pagbubulgar, Sen? pupunta ka sa court proceedings. Oho. May kalayaan silang, doon pa lang sa pre-trial, ipipresenta ko po si Jenso Barjaga. Oho. Ano ang testimony ni Jenso Barjaga? Opo. Anong offer of testimony? Yan, oh. May binubulgar po siya. Si mga ganyan, oh. Jenso Barjaga po ay tetestigo sa ganito pong mga aspeto Ayan. sa pinag-uusapan Kaso. po nating kaso. Aha. Pagkatapos po ni Jenso Barjaga, isunod ko po si Nelson Lubao. Ayan, o ano opo. naman ang tetestiguhin niya? Si ano naman, si Nelson, ay ikukwento po niya at i-identify niya po yung lahat ng mga dokumento Ayan. na kanyang sinasabi sa bahagi po ng complaint. Okay. So, merong ano. Oo. Pagka, alam mo, nakita. Nakakita ng judge. Hindi ko gusto yung tsura ng dalawang yan. Hindi ko tatanggapin yan. Pwede ba yun? Teka. Magagalit si Jenso Barjaga nito, tsaka ikaw. Bakala mo, bakit sa itsura mo tinitingnan? Bakit? Ibig mo sabihin, pangit itong dalawang ito? Hindi natanggap-tanggap ang statement namin. Oo, hindi ron. At saka ang alam ko, Sen, yung para i-discredit mo ang witness, dapat ikaw yung abogado ng depensa, di ba? Hindi pa nga nagsisimula eh. Doon mo na ipakita kung... Pero payagan mo siyang tumestigo. Sa proper hearing Doon siguro. mo siya, halimbawa, doon mo siya gisain kung anong gusto mong... doon mo siya impeach. Gano'n, ano? Yun. Pero kung hindi pa nga siya tumitestigo, binabalatan mo na. O hindi ba niya alam yung mga ibang pagdidesisyon ng Korte Suprema? Kahit na the most despicable criminal Yes. Opo. is entitled to due process. Wag mo namang hahatulan. Tumitestigo lang alang-alang sa kanyang kaalaman, personal na kaalaman. Bakit imbes na payagan mo siyang mag-testify, sari-sari ng pangungutya, sari-sari ng pagdidiscredit. Parang nauwi na naman kay Gutesa. Ay lalo na, nabanggit Diba? niyo si Gutesa, Sen. Ang sabi naman ng NBI, papasupin na natin yung mga nagnotaryo. Nauwi siya nagnotaryo. Papasupin na natin yung abogado nagnotaryo. Hindi kasi ka panipaniwala, 18 sama-sama sa isang affidavit. Paano yan nagnotaryo? Ha? Naging joint o consolidated Oo, statement. sabay-sabay bang humarap yan sa abogado? Ngayon lang ako nakakita na yung gustong magpahayag, yung gustong tumestigo, yung gustong maging kabahagi ng pagsasaysay ng mga pangyayari para palakasin yung kanilang aligasyon. Nagsama-sama sila. Opo. Bakit sila ngayon ang... Sila pa yung... Nagigisa, no? Ngayon ang nangyayari ito. Sila ngayon na pinoprosecute. Oho. At saka, Di ba kayo nagtataka? hindi, kami nahalata namin, Sen, dahil mula kay Gutesa, nung Gutesa mag-isa nga eh, di ba? Yes, isa lang siya. Eh ngayon, 18. Ganun pa rin eh. Pero hiramin ko yung puntos nila, Sen at Nelson. Baka naman magdrama lang po yan sa Senado. Ang layunin talaga niyan ay pahinain ng ating gobyerno. Baka may mga kasangkot yan para i-destabilize ang gobyerno. Kaya nila ginagawa yung bagay na yan. Bakit yung spekulasyon ang iniisip natin? Oho. Di ba? Meron naman kayong pagkakataon pagtatanungin mo riyan. Okay. Anong magdadrama? Mahalata mo kung nagdadrama. Depende kung paano ka magtanong sa kanila.
Opo. O, baka nag-speculate ka lang. O baka natatakot ka dahil sasabihin niya, talagang masasubstantiate niya. Oo nga. Natatakot ka, baka yung kanyang sasabihin, mapapatunayan niya. Baka naman mas lalo pang lilitaw yung kanyang gustong sabihin at lalo niyang mapapalawak yung kanyang sinasabi. Oho. Di ba? Oo nga, may elaborate niya pa ng gusto no, pagdating sa Kasi Senado. baka sa tingin ko, yung mga ganyan, meron pa silang hindi sinabi dyan. Totoo yan, Sen. Kasi dun sa testimonya, sa pahayag, napansin namin ni Jen ang aming mga nakalap na larawan at video, may video Opo, doon sa Samantalang sa affidavit, hindi puro naman ma-attach pictures yung, lang hindi ma-attach puro yung pictures. Baka yun ang nga kinakatakutan nila, Sen. O baka nga, kasi bakit mo sila pipigilan? Oo. Lalong-lalo na may nagsabi na nga kung nasaan ang ebidensya, pupuntahan ko yun. Ayan. Tutuntunin natin kung saan ang direksyon ng tinuturo ng ebidensya. Oo. Oho. Hindi ba? Tama. Paano ka makakakuha ng ebidensya kung hindi mo sila tatawagan at pagtatanungin? Di ba? Yun ang pagkuha ng ebidensya. Oho. So dapat Bakit pala... wala ka bang kakayahan para tanungin niyang mga yan? Lalong-lalo na ikaw ang pinakamagaling na investigador. Oo. Kapag nakita mo nagsinungaling, di pa contempt ka agad. Hindi mo yata narinig yung sinabi ko. Di po, narinig ko. Wala ka bang kakayahan? Ikaw ang pinakamagaling na investigador? Opo, tama Oo. yun. Sa dami nun. Pinakamagaling. Palagay ko, sa galing mong investigador, 18 yun, ha? Lulutang ang katotohanan dyan. Yung Sen. 10 dyan, baka kaya mong gisain lahat dyan. Dyan mo tirahin. Oh. Dyan mo ngayon salaminin lahat. At tingnan mo kung talagang nagsisinungaling. Alam mo yung kasinungalingan dyan, Opo. madali mong maano yan madali Mahalata. mong mahalata yan Opo. Yung magaling mag-imbestiga. Akala mo, tatayo siya doon, halimbawa, dala-dala niya, dinramatize niya yun, madali mong makuha yun. Oho. Kaya nga sabi ko, pagka nagsinungaling ka, di contempt mo agad, kulong ka. Kulong ka sa Senado, may kulungan naman ang Senado. Kamukha yung sinasabi niya, paano hindi naman believable yan, 800. Yun na nga. Ayun nga, yung kwenta niya. Oo. Bakit hindi mo siya tanungin pag nandun na? Bakit hindi mo sa kanila ipakwenta? Kwentahin mo ito. Baka mamaya isagot naman niya, mali po yung kwenta niyo, ganito po yan. Yan ang ikinatatakutan nila Kasi parang mathematically yan daw, improbable at saka hindi... Di parang sinabi mo sa judge, sabi ng judge, hindi, ayoko yan. Opo. Magagalit sa'yo yung depensa, judge. Ihingin ko sa'yo yung palitan ka. Oho. Ano? Ngayon pa lang, meron ka ng pre-judgment, pre-trial pa lang tayo. Sinasabi ko, ito nililinya ko pa lang kung sinong tetestigo para sa kaso namin, para depensahan namin ito. Nag-ano ka na, sinasabi mo na hindi qualified itong mga... Yung mga witness ba't mas marunong ka pa sa akin? Ako nga ang defense counsel mahala tayong judge. Papapalit ngayon yan. motion to, palit ang judge natin yan. Yun na nga. Pero sa sobrang galing ang mag-investigasyon, di ba sabi niyo, pinakamagaling na investigador? Hindi siya nagsabi nun, hindi ako. Hindi pa nag-iimbestiga, may conclusion Ganun siya kagaling. Hindi ganun nag-iimbestiga. Di ba napakagaling nun? Hindi pa nagsisi-imbestiga. Tapos na agad. Hindi imbestiga. Manghuhula yun. Ano ka ba? Kasi alam ko, magdadrama lang yung mga yan. Kaya nga, Magsasalita ng paano kabulaanan mo yan. nahulaan? Oo. Ano ka ba? Investigador ka o manghuhula ka? Hindi pwede yun. Kaduda-dudaan yan, pahayag ng mga yan. Paano mong 805 billion? I-deliver nyo. Bakit hindi mo itanong sa kanila yon? Paano nangyari? Lahat ng pagdududa mo, lahat ng hindi mo kayang paniwalaan, ha? Itanong mo sa kanila. Oho. Nagdududa ka, dapat mo talaga silang tanungin. Sa kabila ng iyong pagiging pinakamagaling na investigasyon, na investigador, hindi mo talaga, hindi mo makuha talagang na talagang believable Opo. Kasi magaling ka di ba? Talagang malito Hindi, tawagin natin sila. Oo nga. Silang magpaliwanag nito. Di ba dapat ganun? Ayun. Dapat nga, ganun talaga ang mangyari. Pero mukhang hindi ganun ang gusto, Sen. Mukhang... Teka muna, wala ka bang pananagutan? Ikaw ang chairman Bakit?
Halimbawa, ikaw ang chairman, Jen. Opo. Para mas maliwanag ng konti ang ating pagpapaliwanag ng Opo, sige. talakayan. Halimbawa, ako po yung chairman ng Blue Ribbon Committee. Oh, kaming sige. dalawa ni Nelson. Member kami. Ayan, opo, oho. Oh, sasabihin ni Nelson sa'yo, Mr. Chairman, bakit ikaw lang ang nagpapasya? Ano kami rito? Tau-tauhan kami? Oo nga. Alalahanin mo, committee tayo. Kaya nga sinabi, committee. Opo. Ang committee, hindi nag-iisang tao lang ang magpapasya. Kakasangkapanin mo kami, kukonsultahin mo kami, mag-uusap tayo. Bakit ikaw nagpapasya? Yan ba nakasulat sa tuntunin natin? Basahin mo nga yung tuntunin natin kung ikaw magpapasya. Nako. Hindi mo ba itatanong sa kanya yun? Tama. O yan, sagutin mo. Sagutin mo. Sagutin mo, Jen. Hindi ako sa tingin ko Senador dyan. Jen, sa Barjaga. Sumagot Bakit ka. ikaw lang ang nagpapasya? Sumagot ka. Hindi pa natin nasisimulan ng investigasyon. Oo. Bakit ayaw mong hindi makatapak sa Senado? Nakita mo, awain ka niyan. Ay kung maituro-turo ako ng mga yan. Ba't ko ba papatawag ka na? Kabuti-buti, hindi ako naituturo ng mga yan. Pag humihigop ako ng kape, huwag kayong bibitaw na nga lang kami. Ay, nako. Muntik na tayo maging viral sa buong mundo. Yun ang sinasabi ko eh. Oh.